paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. Sa paglipas ng maraming taon, maraming bagay ang maaaring magbago. Ang masamang ginawa sa iyo, maaaring nagbunga na ng mabuting pangyayari. Ngunit kung mananatili kang sarado at puno ng galit ang iyong pagkatao, maaaring dilubyo ang idulog nito sa iyo. Isa na namang bagong kwento ang ating buksan sa gabing ito. Pamamagatan natin Gulong Dugo sa isa na namang gabi ng lagi. Pagsilbihan mo si Haring Lino. Naghihintay siya sa loob. Kasing na naman siya. Oo, Atisa. Ikaw lang ang makapagpapatahimik sa kanya tuwing maalala niya ang nakaraan. Pero hindi na ngayon. Lagi niyang tinatawag ang pangalang Ana. Ayon sa aking ama, si Ana ang tanging babaeng minahal niya. Nasaan si Ana? Bakit hindi na siya bumalik? Walang nakakaalam, Atisa. Sige na. Puntahan mo na ang ating hari. Haring Lino. Atisa, alak pa. Pero sapat nang nainom mo sa maghapong ito. Sa susunod na buwan, padarating ang barkong nagdadala ng alak mo dito sa isla. Kung tuloy-tuloy ang pag-inom mo, masasaid ang supply bago makabalik ang barko. Bigyan mo ako. Gusto kong makalimot. Gusto kong mamanhid ang katawan ko sa kirot at sa masakit na alaala. Mahal na Haring Lino, dahil sa iyo umunlad ang aming tribo.
Dahil sa'yo, nagkaroon ng kabuhayan ng aming mga katribo. Pero nananatili akong baldado. Mahal na hari, Naging baldado ako dahil sa pangyayaring naganap. Maraming taon lang nakaraan. Bitiwan mo, Kulino! Hindi na kita mahal! Ana, hindi mo ko pwedeng iwan. Ikaw ang dahilan kaya ako pumunta sa islang ito. Sinundan kita para makapagsimula tayo ng bagong buhay. Dito tayo bubuo ng pamilya. Yan ang pangako ko. Noon yun! Pero ngayon hindi na! Pero nakilala mo si Yul. At nagkaroon kayo ng relasyon. Hindi, Lino! Pinagtataksilan mo ko! Hindi na kita mahal! Ana! Bumalik ka! Ana! Umalis ka sa daan ko, Yul. Huwag mo akong harangan. Huwag mo sabi kong harangan eh. Bitiwan mo ko. Anong gagawin mo? Huwag! Itinulak ako ni Yul. Humampas ang likod ko sa batuhan. At mula noon, hindi na ako nakalakad. Nanatili na akong baldado. pero narito kami upang maging mga paa mo. Kung saan mo gustong pumunta. Narito ang aking mga katribo upang paglingkuran ka at buhatin. Hindi na ito makapagbibigay kasiyahan sa akin at isa. Dahil dito sa loob ng dibdib ko, sa puso ko, gusto kong gumanti. Hindi na ako kontentong manatili rito at maging hari ng inyong tribo. Mahal na hari, ano ang makapagpapaligaya sa inyo? Ang makaganti, ang gumaling ang mga binti ko, makabiyahe upang mahanap ko si Yul at magantihan ko siya sa ginawa niya sa akin. Mahal naming hari, dumating ng barko. Anong balita, Chichi? Hinihintay pa naming bumaba ang mga inutusan mo sa lungsod. Pero ang mga unang bumaba na taga-tribo, sabi nila, may kasama silang doktor. May gagamot na sa iyo. Salamat. Natutuwa ako sa balitang yan. Mahal na haring Lino, ang mga babaeng sakay ng barko, may dala sila para sa iyo. Anong dala niya? Mahal na hari, laman ang kahong ito ang mga alak na pinabinbo. Iwan nyo na lamang dyan. Mahal na hari, ang doktor na pinahanap ninyo, si Dr. Aldo. Lino? Matagal tayong hindi nakita. Nabalitaan kong doktor ka na. Kaya agad kitang ipinahanap. Anong nangyari? Bakit hindi ka na bumalik sa syudad? Ito nangyari sa akin. Nakikita mo naman, naka-wheelchair na ako. Na-stroke ka? Hindi. Isang aksidente. Sinadyang aksidente. Hindi ko maintindihan. At isa, Mahal na hari. samahan yung doktor sa kanyang pahingahan. Mamaya kami muling mag-uusap. Opo, mahal na haring Lino. Tayo na po. Pero... Mamaya, Aldo. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nangyari. Tayo na po, doktor. sige. Chichi, ang mga alak, dalhin mo sa aking kwarto. Ngayon din po. Ngayong tayo na lamang naririto, sabihin niyo, natagpuan niyo ba si Ana? Mahal naming hari, patay na siya. Hindi. Hindi! Pero nagkaanak si Ana. At alam namin kung nasaan siya. Pinalaki siya ng mga madre sa isang kumbento. At si Yul? Tikom ang bibig ng mga taga-syudad. Ayaw nilang magsalita tungkol kay Yul. Ano po ang gagawin namin? Ang anak ni Ana. May paraan ba para siya makita o makausap? May magagawa kaming paraan. Iwan niyo muna ako. Opo, mahal naming hari. Tayo na. Tayo na. Ana. Bakit? Bakit mo ko pinarurusahan ng ganito? Sasabog ng dibdib ko sa galit. Pero mga binti kong nalumpo,
Hindi ko magamit para kayo hanapin at gantihan. At ngayon, nalaman kong patay ka na. Hindi pwede. Kailangan matikman mo lupit na aking ganti. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Lino, pupukpukin ko ang tuhod at binti mo. Sabihin mo kung mararamdaman mo. Sige. Wala akong maramdaman. Dito sa kabila. Konti. May naramdaman ako. Hindi ako mangangako, Lino. Pero kailangan magtulungan tayo. Paano magtulungan? Kailangang itigil mo ang pag-inom ng alak para tumalab ang gamot na ibibigay ko sa'yo. Ang alak ang nagpapamanhid ng galit ko. Gusto mong gumaling, di ba? Gusto mong makalakad uli. Sumunod ka sa akin. Tutulungan kita, Lino. Marunong akong tumanaw ng utang na loob. Pero kailangang tulungan mo rin ang sarili mo. Gigi, pinatatawag ka ng ating hari. Ngayon na. Sige, tawagin mo na ang mga kababaihan. Oras na para bumalik sa mga kubo nila. Oo, ako nang bahala. Mahal naming hari, may pag-uutos ka? Chichi, alis na bukas ang barko. Babalik ang mga babae sa syudad. Gusto kong sumama sa kanila. Mahal na hari, ilang araw kaming mawawala. Narito Paano ka? si Atisa at ilang kalalakihan ng tribo. May inutos ako sa mga babae. Gusto kong pagbalik nyo, dala nyo na rito ang ipinakuha ko. Bakit, Papa? Bakit hindi pa rin pwede? Mas ligtas ka sa piling ng mga madring na narito. Pero, Papa, malaki na ako. At wala na rin si Mama. Kailangan maiwan ka rito. Hindi ka namin pwedeng isama. Lagi na lang ako iniiwan dito. Bakit, Mama? Mapanganib ang buhay na tinatahak namin ay yung papa. Hindi ko po maintindihan. Rosemary, ligtas ka rito sa kumbento. Maniwala ka sa akin, anak. Ito'y para din sa kabutihan mo. Kailan po kayo babalik? Kailan niyo ako kukunin dito? Kapag handa na kaming maging magulang sa'yo. Mama, huwag ka umalis. Dito ka na rin tumira. Rosemary, bitiwan mo na ako, anak. Kailangan na naming umalis ng papa mo. Hindi, ayoko po. Mama! Mama! Yun ang huling pagkakataong nakita ko si Mama. Ang sabi mo sa akin, namatay siya dahil sa sakit. Yun ang totoo, Rosemary. At paano kung gano'n din ang mangyari sa'yo? Magiging ulila ako. Hindi kita iiwan. Kung mahal mo ako talaga, isama mo na ako, Papa. Rosemary, may bahagi ng aking nakaraan na maglalagay sa iyo sa pangarib kung isasama kita. Mula noon hanggang ngayon, ganyan kayo ni Mama. Puro panganib ang sinasabi niyo. Pero ayaw niyo akong tapatin. Kung bakit, kung saan galing ang panganib. At anong hanap buhay niyo? Bakit kailangang nakahiwalay ako sa inyong dalawa? Papa, malaki na ako. Mauunawaan ko na. Ipagtapat mo sa akin ang dapat kong malaman. Mauunawaan ko po. Sa tamang panahon, Kailan na tamang panahon, Papa? baka sa muli nating pagkikita. At kailan po yun?
Halika, Iha. Bigyan mo ng mahigpit na yakap si Papa. Papa, isama mo na ako. Huwag mo na akong iwan. Tatakot ako. Baka sa susunod, ikaw naman ang mawala. Oh. Hindi ko na makakaya. Hindi ko matatanggap. Sigurado ka sa kwarto? Oo. Sa dulo. Yung dulong kwarto dito sa kumbento. Oh, ganun. Sige, tayo na. Tatakbang ko bibig niya. Sige. Itali mo agad ang mga kamay at paa. Oo. Siguruhin mong hindi siya lilikha ng anumang ingay. Kapag lumapat sa bibig niya ang mga dahon, mawawala na siya ng malay. Ano ito? Nakalak. Alam mo na ang gagawin mo? Oo. Wala dapat magising sa mga madre. Nagising na siya. Malayo na tayo. Papunta na tayo sa pier. Wala na siyang magagawa. Sino kayo? Bakit nakatali mga paa at kamay ko? Isasama ka namin. Saan? Tumahimik ka. Sino kayo? Bakit? Anak ka ni Ana at Jule, hindi ba? Oo. Pero hindi ko maintindihan. Sino kayo? Kahit sabihin namin kung sino kami, hindi mo rin kami makikilala. Tama yun. Pero siguro ang hari namin, makikilala mo. Hari? Sinong hari? Saan niyo ako dadalhin? Maawa kayo! Ibalik niyo na ako sa kumbento! Hindi pwede. Utos ng aming hari na dalhin ka sa isla. Kaya doon ka namin dadalhin. Sister Fausta, ano nangyari? Natanggap kong mensahe mo. Nasaan si Rosemary? Yul, hindi rin namin maintindihan. Wala siya sa kanyang kwarto. Magulo ang kwarto. Parang nagkaroon ng gulo. Hindi ko maintindihan. Oh, nasaktan kaya si Rosemary? Walang dugo. Hindi naman siguro siya nasaktan. Pero eto, ang mga dahon na ito ang napulot namin sa kama at sa sahig. Ang mga dahong ito? Wala niyan dito sa paligid ng kumbento. At hindi ko alam kung anong halaman ang pinanggalingan ng dahon na yan. Alam ko, Sister Fausta. Isang isla lang ang mayroong dahon na ganito. Ha? Doon lang matatagpuan ang tanim na nagtataglay ng ganitong dahon. Paano mo nalaman? Doon kami galing ni Ana. Iyon ang isla na aming tinakasan. Sa tingin mo, taga ron ang dumukot kay Rosemary? Iyan ay kung dinukot nga siya. Kasi baka naglayas yung bata. Baka tinangkakang hanapin at... Hindi gagawin ni Rosemary yun. May barkong maglalayag sa araw na ito. Kailangan masiguro kung hindi siya roon isasakay. Pero Yul... Kung naglayas si Rosemary, hindi siya makalalayo. Nasisiguro ko babalik siya rito. Pero kung may dumukot sa kanya, tiyak, nasa panganibang buhay ng anak ko. Sige na. Lakad na. Huwag kang sisigaw. Huwag magtatangkang humingi ng tulong sa mga taong madadaanan natin. Anong kailangan niyo sa akin? Kami wala. Ang aming hari ang may kailangan sa iyo. Papatayin niyo ba ako? Kung mag-iiskandalo ka, baka mapilitan na akong saktan ka. Tayo na. Sige na. Sige na, lumakad ka na. Sumabay ka sa akin. Pero saan niyo ako dadalhin? Huwag ka ng maraming tanong. Sasama ka sa amin. Dahil kung hindi, yun na magiging katapusan mo. Hindi ko naabutan ang barko. Nakapaglayag na. Hindi ko na ito makahabol pa. Oh, Rosemary,
Susundan kita, anak. 2 araw pa bago ang susunod na paglalayag ng barko. Kung wala ka sa barkong yan, siguradong narito ka sa syudad. Hahanapin kita, anak. Hindi ka dapat madamay sa kasalanang nagawa namin. Maraming taon nang nakalipas. Yul, hanapin niya tayo. Tiyak na hindi titigil si Lino hanggat hindi niya ako nababawi sa'yo. Bahala na. Iiwasan natin siya hanggat kaya natin. At yung isisilang ko. Ituturing ko siyang anak. Walang magbabago, Ana. Magiging isang pamilya tayo. Ngayong wala ka na, Ana. Ako na lamang ang maaaring magprotekta kay Rosemary. At ililigtas ko siya. Buhay ko man ang maging kapalit. Kanyang kita kamahal, Ana. Ayoko! Bitiwan mo ko! Ano gagawin mo sa akin? Tuwing pangalawang pagbibilog ng buwan, nag-aalay kami ng dayuhang babae sa aming mga Diyos. Iaalay ninyo ako? Oo, pumayag na ang aming Haring Lino. Ngunit bago ka namin ialay, pakikinabangan ka muna ng mga kalalakihan ng aming tribo. Ayan! Gawin niyo ang gusto niyo sa kanya. Pagkatapos, iaalay natin siya. Hindi! Ayoko! Maawa kayo sa akin! Maawa kayo! Maawa kayo. Hindi ko na kaya. Anong gagawin namin, mahal na Haring Lino? Turukan mo ng gamot para hindi niya maramdaman ang sakit. Kahit anong gamot? Yung magbibigay sa kanya ng kakaibang sensation. Hindi pa ba siya magpapahinga? Magpasalamat ka, babae. Nakakaramdam pa ako ng awa sa iyo. Ang gamot ay para mamanid ka sa kirot at sakit na dinaranas mo. Pero ang parusa ay magpapatuloy hanggat hindi ako nakukontento. Pero kasalanan ko sa'yo. Sino ka man talaga? Sino ako? Itanong mo sa iyong mga magulang. Kilala nila ako. Itanong mo sa kanila kung anong ginawa nilang kasalanan sa akin. Wala akong alam sa nangyari sa'yo. Wala akong alam sa kasalanan ng magulang ko. Ilang beses ko na silang tinanong bakit nila ako pinalaki sa ampunan. Pero ayaw nila magtapat sa akin. Ang lagi lang nilang sinasabi, mapanganib sa labas. Ayaw nila madamay ako sa panganib. Hindi sila nagkamali. Nasa labas ang panganib. Pero wala akong alam. Hindi kita kilala. Ituloy ang parusa hanggang mawalan siya ng malay. Masusunod, mahal naming hari. Hindi! Tama na! Ayoko na! Ayoko na! Ano yun? Kanina ko pa naririnig ang tinig ng babae. Sumisigaw, nagmamakaawa. May pinarurusahan si Haring Lino. Anong parusa? Ipinagagamit siya sa mga kalalakihan ng tribo. Ano? Gantimpala yun sa katapatan ng mga kalalakihan sa tribo. Parusa naman sa babaeng lahi ng taksil. Pero mali ito. Bakit kayo pumapayag? Ang utos ng aming hari, kailangan sundin. Ngayon, doktor, kung ayaw mong mapahamak, tumahimik ka na lamang. Pero hanggang kailan pahihirapan ng babaeng yun? Hanggang sa mawalan siya ng malay. Hindi ito tama. Hindi pwedeng pakinggan ko na lang ang mga pagdurusa ng babae. Huwag kang makikialam. Kundi pati ikaw ay masasaktan din. Wala kahit saan si Rosemary. Nagpatulong na ako sa mga piratang kakilala ko.
Hindi nila natagpuan ang anak ko. Ang mga taong ito. Ito ang tanging clue na makapagtuturo kung nasaan ka, Rosemary. At hindi ko makakalimutang ang mga taong ito ay matatagpuan lang sa isla kung saan namin iniwan si Lino. Ayan ang babae. Gusto mo siyang tulungan. Gamutin mo. Hindi. Puro siya galos. Duguan. Anong klase kayo mga tao? Kami ay tagasunod lamang. Mga alipin ni Haring Lino. Alam ko. Oo, alam ko. Pero wala ba kayong mga puso? Halos mamatay na itong babae sa parusang inabot niya. Katarungan yan. Para sa kaapihan ng aming hari. Paanong katarungan? Sige, Atisa. Huwag mo na itulak ang wheelchair. Dito na lamang ako. Maiwan ko na po kayo, mahal naming hari. Lino, ano ito? Wala nang malay ang babaeng ito. Duguan siya. Atisa, Chitsi, iwan niyo na kami. Opo, mahal na hari. naming hari. Ang magulang ng babaeng yan, pinagtaksilan nila ako. Si Yul, siyang dahilan kung bakit ako nalumpo. Anong kasalanan ng babaeng ito? Siya ang bunga ng kanilang pagtataksil. At dahil patay na si Ana at hindi matagpuan si Yul, siya ang ipinadukot ko. Siya ang pinarurusahan ko. Lino, hindi ito tama. Yung nangyari sa akin, Aldo, sa tingin mo, tama? Hindi tama na parusahan mo siya sa kasalanan ng magulang niya. Hindi mo alam kung gaano ko katagal nagdusa. Hindi mo alam kung anong nagsusumigaw na galit dito sa aking pagkatao. Pero hindi ko may sa katuparan dahil nalumpo ako, dahil baldado ako. Ang mga taong tribo, ginawa mo silang alipin. Ibinigay mo ang mga kailangan nila para mapasunod mo sila. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, gagawin mo lahat, magkaroon ka lamang ng kapangyarihan. Ako ginapi, Aldo. Ako na perwisyo. Aalis na ako. Ayoko magkaroon ng kinalaman sa mga kabaliwan mo dito sa Hindi isla. ka na makaalis dito. Magkaibigan tayo, Lino. Voluntaryo ako pumunta rito para gamutin ka. Pero ngayon alam ko na kung gaano kabugtot ang mga plano mo. Ayoko masangkot. Pinuputol ko na ang pagkakaibigan natin. Hindi ka na makaalis ng islang ito. Huwag mo kong takutin. Hindi kita tinatakot. Lahat ng kumakalaban sa akin, hindi ko pinapayagang makaalis ng isla ng buhay. Aray! Tama na! Ang mga sugat ko! Ang sakit! Kaunting tiis. Kailangan kong tahiin ng ilang sugat mo sa hita at braso. Ayop sila. Para ako laruan na pinagpasapasahan. Itatakas kita. Kailangan magpalakas ka. Sino ka? Doktor ako. Ako ang gumagamot kay Lino sa kanilang hari. Pero ako man, pinagbantaan niyang papatayin. Pero may tutulong sa atin. Ang kailangan lang magpalakas ka para makatakbo tayo patungo sa pangpang. Hindi ko na yata kaya ang pangahalay. Ang mga droga na itinurok sa akin. May mga sandaling nawawala ako sa aking sarili. Tutulungan kita. Ako si Aldo. Rosemary. Rosemary ang pangalan ko. Rosemary, magtiwala ka sa akin. Itatakas kita mula rito sa isla. Lalo nagsusumigaw ang galit sa dibdib ko. Mahal naming hari! Ano ang kailangan mo, Atisa? Nagsisimula ng seremonya para sa pag-aalay. Malakas na ba ang apoy? Pinagdidingas ng apoy, mahal naming hari. Ang babae. Binihisan nyo na? Siya ang iaalay sa gabing ito.
Hindi pa, mahal naming hari. Bisa na siya. Pero ginagamot pa siya ni Dr. Aldo. Hindi siya kailangan gamutin. Iaalay na siya sa mga Diyos ng tribo. Opo, mahal naming hari. Bibihisan ko na siya. Kailangan na kitang bihisan. Para saan? Para sa seremonya. Atisa, ginagamot ko pa siya. Isa pa, nag-usap na tayo. Tutulungan mo kayong makatakas. Mamamatay ako kapag ginawa ko yun. Umaatras ka na? Atisa, ikaw lang ang pag-asa namin. Kung natatakot ka kay Lino, sumama ka sa amin. Hindi ka dapat magpaalipin sa isang demonyo. Wala na siya sa katinuan. Sumama ka na sa amin, Atisa. Tulungan mo kayong makalabas nitong isla. Sana tama ang kutob ko, anak. Kung narito ka, ililigtas muna kita bago ko harapin ang aking kamatayan. Kung ito ang kabayaran sa pagmamahala namin ng iyong ina, tinatanggap ko na. Yul! Ikaw si Yul! Oo, Sasama ka sa amin. ibaba niyo ang mga baril na yan. Hindi ako lalaban. Isang bagay lang ang gusto kong masiguro. Nasa inyo ba si Rosemary? Bihag niyo ba si Rosemary? Mahal na hari, narito na po siya. Lino? Oo. Buhay pa ako, Yul. Buhay pero baldado dahil sa'yo. Huli na para humingi ako ng tawad. Nagkamali kami ni Ana. Hindi kayo nagkamali. Mga taksil kayo. Lino, wala nang saysay. Pag-usapan man natin ang nakaraan. Narito ako para hanapin si Rosemary. Si Rosemary. Ang batang pinalaki ng mga madre. Oo, siya nga. Huli ka na. Ipinataw ko na sa kanyang parusang dapat ay para sa inyo ni Ana. At anong ginawa mo sa kanya? Buhay pa siya. Sinisiguro ko sa iyong buhay pa siya. Ngunit nakatakda na siyang ialay sa Diyos na mga katutubo sa islang ito. Paano iaalay? Huwag mo siyang lalapitan. Huwag mong sasaktan ang aming hari. Bitawan niyo ko! Kailangan malaman niyo ang totoo. Anong totoo ba ang dapat kong malaman? Huli ka na. Ang katawan at kaluluwa ng anak niyo ni Ana. Winasa ko na. Hindi na siya inosente. Hindi na siya malinis. Hayop ka. Demonyo ka, Lino. Sa kabila ng iyong kalagayan, nagawa mo pa rin. Hindi ako yun. Kung kaya ko lang, sana. Kung hindi, sana ako baldado. Ako mismo ang tatapos sa kanyang kalinisan. Ibinigay ko siya sa mga kalalakihan. Sa mga katutubong kalalakihan. Hayop ka. Hayop ka! Tama na! Nasaan si Rosemary? Ipakita mo sa akin si Rosemary. Gusto kong masiguro na buhay pa siya. Rosemary, gising. Ano yun? Dadalhin na ba ako sa apoy? Susunugin na ako? Hindi. Narito ang iyong ama. Si Papa? Si Yul? Oo. Rosemary! Papa! Oh. Hindi ko kaya bumangon. Masakit ang buong katawan ko. Oh. Rosemary, anong ginawa nila sa'yo? Papa, hilayo mo ako sa lugar nito. Impyerno dito. Ayoko na, Papa. Gusto ko nang mamatay. Makinig ka. Hindi na ako makakaalis sa lugar na ito. Pero si Dr. Aldo at si Atisa, tutulungan kanila. Konti na lamang ang ating panahon. Kapag lumaki ang apoy para sa pag-aalay, kukunin ka na rito ng mga katribo ko. Kahit nanghihina ka at hindi mo pa kaya lumakad,
Bubuhatin ka nila. Ilalabas ka nila sa isla. Paano ka, Papa? Magkikita pa rin tayo, Hindi, anak. Papa. Gusto ko kasama kita pagtakas mula rito. May dapat akong tapusin, Rosemary. Kailangan matapos ng gulo sa pagitan namin ni Lino. Sino ba siyang talaga? Anak, Sino si Lino? Bakit gano'n na lamang ang galit niya sa inyo ni Mama? hindi mo na dapat pangmalakan. Sabat ng alam ng puso at isip mong mahal na mahal ka namin ang iyong mama. Papa. At isa, kayo nang bahala ni Dr. Aldo sa aking anak. Oo, Yul. Rosemary, lakasan mo ang loob mo. Matatapos din ang bangungot na ito. Papa, wag! Bumalik ka! Papa! Pababalik kita! Papa! Papa! Kung kailangan mo ng alay, akong ialay mo, Lino. Tapusin na natin ang problema ito. Mamatay ka man. Hindi na may babalik noon ang aking lakas at kakayahang tumayo at maglakad. Imbalido na ako. Baldado habang buhay. Alam mo ba kung gaano yung kasakit? Alam ko. At paulit-ulit ko mang pagsisihan ang lahat. Hindi ko na rin maibabalik ang buhay ni Ana. Kapwa tayo, Biko. Kapwa tayo nagdurusa. Pero hindi mo na dapat idinamay si Rosemary. Bakit hindi, Yul? Bakit hindi si Rosemary? Bunga siya ng pagtataksin niyo sa akin. Bunga siya ng inyong kasalanan. Hindi si Rosemary. Inosente siya. Bunga siya ng inyong pagtataksil. Nagkakamali ka. Huwag mo akong linlangin. Hindi ko siya anak. Paano hindi anak? Isang buwan. Matapos kaming tumakas sa islang ito, may ipinagtapat sa akin si Ana. Buntis ako, Yul. Magkakanak tayo. Magkakanak na tayo. Pero hindi ito sa'yo. Kay Lino. Ana. Ayoko ipalaglag to. Hindi mo siya ipalalaglag. Magiging pamilya tayo. Magiging anak natin siya. Yul. Wala siyang kasalanan, Ana. Itutuloy mo ang pagbubuntis. Kikilalanin ko siyang anak. Iingatan natin siya. Ilalayo natin siya sa paghihiganti ni Lino. Si Rosemary ay anak mo. Hindi. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling ka. Pinahamak mo ang iyong sarili. Sinungaling ka. Hindi totoo ang pinahamak ko ang sarili kong anak. Nagsisinungaling ka. Sa kagustuhan mong makaginti sa amin ni Ana, hindi mo muna inalam ang katotohanan. Natuntun mo kung nasaan siya, pero hindi mo inalam ang katotohanan. Hindi ko anak si Rosemary. Anak mo siya! Sarili mong anak ang pinarusahan mo. Winasak mong kinabukasan ni Rosemary dahil galit ka sa amin. Hindi ito dapat mangyari. Bakit hinayaan ng langit na mangyari ito? Hindi ko anak si Rosemary! Hindi! Nagsisinungaling ka. Hindi ko anak si Rosemary. Anak mo siya, Lino. Kung sana, tiningnan ng mga tauhan mong record niya sa ampunan. Pangalan mo ang nakasulat na ama ng bata. Hindi ko yun ipinagkait kay Rosemary. Ngunit nagbilin kami sa mga madre na ipagtatapat lamang ang katotohanan kung wala na ako, kung patay na ako. Hindi. Mahal ko si Rosemary na parang tunay kong anak. Hindi ko kayang harapin ang sumbat at mga tanong kung malalaman niya ito. Kaya hiniling ko na ipaalam sa kanyang lahat ang buong katotohanan kapag patay na ako.
Tama na. Ayoko nang marinig pa. Ipinahamak mo ang sarili mong anak. Hindi ito totoo. Bakit, Lino? Ganyan na bang kalaki ang kasalanan namin? Upang pati ang inosenteng si Rosemary, itamay mo? Yun. Ganyang kalaking galit ko sa inyo ni Ana. Ganyang kasakit ang ginawa niyo sa akin. Kahit lumipas na ang 20 taon, nagpupuyos pa rin ang aking damdamin. Kumukulo pa rin ang aking dugo sa galit. Kung ganon akong parusahan mo, palayain mo si Rosemary. Ano itong ginawa niyo sa akin? Lino, hindi ito ang oras para manghina ka. Matapos niyo akong iwan ni Ana, hindi na ako makaramdam ng ligaya, ng tuwa. Binalot ako ng poot, ng kalungkutan at pangungulila. At ngayon nalaman kong katotohanan, wala rin palang saysay ang pag-iiganti ko. Pinarusahan ko ang sarili kong dugo at laman. Kailangan mag-isip ka, Lino. Mag-isip ka ng malinaw. May oras pa para iligtas natin si Rosemary. Wala na makaliligtas sa inyo. Inutusan ko ng aking mga alipin. Sino man magtangkang tumakas sa islang ito, ikaw, si Rosemary, si Dr. Aldo, lahat kayo, iniutos kong patayin. Oras na magtangka kayong tumakas. Pero papatayin mo rin kami. Tumakas man kami o hindi, papatayin mo kami. Kailangan magbigay ka ng panibagong utos. Kailangan palabasin mo ng islang anak mo. Bigyan mo siya ng pagkakataong magbagong buhay. Sana namatay na ako nang itinulak mo ko sa bangin. Wala rin palang saysay ang mahaba kong paghihintay. Ano itong ginawa niyo sa akin ni Ana? Matagal ako naghintay na makaganti at pagkatapos ng lahat, nagkamali pa rin ako. Lino, makinig ka sa akin. Ang baril ko. Ito ang tatapos sa aking pagdarus. Hindi, akin na yan. Ibigay mo sa akin yan. Ibigay mo sa akin. Pwede kitang patayin ngayon. Gayong hawak ko na ito. Pero hindi ko gagawin. Ang pakiusap ko, iutos mong palayain si Rosemary. Patakasin mo ang anak mo. Iligtas mo siya bago mahuli ang lahat. Nabalot na natin ang gasa ang mga sugat at galos ni Rosemary. Handa ka na, Rosemary? Hindi ko siguradong kaya ko lumakad ng mabilis. Masakit ang mga hita ko. Masakit hanggang dito sa tiyan. Kung ganun, bubuhatin kita. Si Papa. Ayoko umalis na hindi kasama si Papa. Nasa loob sila. Nag-uusap ng aming hari. Dr. Aldo, kumbinsihin mo si Papa. Ayoko tumakas dito na hindi siya kasama. Pero hindi ako pwedeng basta pumasok doon. Titignan ko magagawa ko. Mauna na kayo. Susunod kami ni Yul. Atisa, ipangako mo. Oo, Rosemary. Pangako. Pipilitin kong maisama ang iyong ama. Malakas na ang apoy. Handa na para sa iaalay. Pero bakit? Nasaan si Atisa? Dapat kanina pa niya dinala rito ang babaeng alay. Mahal na Haring Lino. Papasok po ako. May katanungan po ako. Pumasok ka, Atisa. Ha? Bakit mo hawak ang baril ng aming hari? Wala akong balak na masama. Pinigilan ko siyang patayin ang sarili niya. Atisa, makinig ka sa akin. Kailangang iligtas mo si Rosemary. Mahal na Haring Lino? Si Rosemary ay anak ko. Pero ipinataw mo sa kanya ang parusa Upang magdusa. Oo. Pero hindi ko alam na siya ay anak ko. Mahal na hari. Isama mo si Yul. Pati si Dr. Aldo. Dumaan kayo sa likod ng isla. Itakas niyo si Rosemary. Iligtas niyo ang anak ko. Bakit hindi mo na lamang bawiin ang utos mo? Kailanman, wala akong utos na binawi. Magdududa ang mga katutubo kapag ginawa ko yon. Magagalit sila. Lino, sumama ka na sa amin.
magsimula tayo ng isang panibagong buhay. Malayo dito sa isla. Malayo sa sumparang nakaraan. Malayo sa... Sinong tatakas? Sino ang magsisimulang muli? Mahal na hari, nagtataksil ka ba sa amin? Iiwan mo ba kami? Chichi! Yul, ang baril. Oo. Heto. Chichi, bitiwan mo ang hawak mo baril. Anong ibig sabihin ito? Bakit mo sila pinatatakas? Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Oh. Ibaba mo ang baril na hawak mo. Ibaba mo! Mahal na hari. Ngayon, Yul. Oh. Atisa, tumakas na kayo. Bilisan ninyo. Pero Lino... Umalis na kayo habang matino pa ang pag-iisip ko. Tayo na, Yul! Tayo na! Saan sila pupunta? Anong nangyayari? Hindi mo na kailangan malaman. Ito lang ang paraan upang makalaya ang konsensya ko sa nagawa kong kamalian sa aking anak. Hindi ko maintindihan. Ngayon, Chichi, hawakan mo ang baril na ito. Barilin mo ako sa ulo. Tapusin mo na ang buhay ko. Tapusin mo ang mahabang panahon ng aking pagdurusa. Mahal na hari, hindi ko yan magagawa. Kung ganon, bilang huling utos ko, ikaw na ang bagong hari ng islang ito. Tapos na ang layunin ko sa mundong ito. Mahal na haring Lino! Mabilis niyang pinatakbo ang wheelchair. Mahal na hari! Diretso sa apoy ng sakripisyo ang babagsakan ninyo! Mahal namin hari! Sino yun? Ang mahal na haring Lino! Huwag na nating alamin. Sapat ng pinatakas tayo ni Lino. Tayo na. Akin na, Aldo. Ako naman ang bubuhat kay Rosemary. Pagod ka na. Kaya ko pa. Ang importante, makalayo tayo sa palasyo ng Kabaliwan. Papa! Rosemary, anak. Magsisimula tayong muli. At hindi na kita ibabalik sa kumbento. Mananatili ka na sa poder ko. Wala na ang panganib. Tapos na ang kinatatakutan kong panganib. Alamin ang tunay na katotohanan at mga nangyari upang maitama ang mali ng nakaraan at hindi na mapahama ang nasa kasalukuyan. Dito natatapos ang isa na namang kwento ng kababalaghan na pinamagatang Kumukulong Dugo. Sa isa na naman